may nagsanla po sa kanya ng kotse, 70,000. Pero nalaman ko na rent a car lang pala ito at hindi sa kanya. Binalik ko na ang sasakyan sa tunay na may-ari para iwas gulo, pero ngayon ayaw na akong bayaran nung nagsanla sa akin. Ano po ba yung tamang ikaso para mapilitan yung tao na ibalik yung 70,000 ko, lalo na't niloko niya ako na sa kanya yung kotse na isinanla niya? Paano po ba yung ganito, Attorney Donna Mendoza? Question po yan from Marvin. Ganito po yan, no, Sir Marvin. Dahil po dito sa nangyari po sa kanya, may nagsanla po sa kanya ng kotse at yung kotse po pala ay pagmamayari po ng ibang tao or nirentahan lamang po yung nagsanla po sa kanya. Yung kotse po, tapos binenta po sa kanya. Ang pwede niya pong ikaso dito, kung gusto niya po ay criminal case po, pwede pong estafa po ito. Dahil po dito po sa sitwasyon po ni Sir Marvin, meron pong pangloloko po or panlilin lang po sa kanya na yung nagsanla po pala sa kanya ang may-ari po ng kotse po or may misrepresentation po na siya po yung may-ari at may karapatan po siyang ibenta yung kotse. At dahil po dun sa pag-representa niya po na parang siya po yung may-ari, napilitan po si Sir Marvin na magbayad po or bigyan po siya ng bayad na 70,000 pesos po para po dun sa kotse. Yun po ang pwede niyang ikaso, bali po estafa po. Or kung gusto niya naman po, kasong civil case lamang po at hindi na po siya mag-file ng kaso, pwede naman po siyang mag-file po ng civil action naman po para po makuha po yung 70,000 po niya. Kung gusto niya po iyon at hindi po masyadong matagal ang gusto niya pong mangyari. Pero kung sa akin naman po, ang maipapayo ko po sana ay estafa po sana ang ikaso para po matuto po yung nanloko po sa kanya. At dito nga po pala, mapapayo ko din po na itago niya po lahat ng usapan nila or yung mag-demand letter po muna siya, itago niya po lahat yung conversation po nila kung sa messenger po ito, mga screenshots po. Pwede niya pong itago yon para kung gusto niya pong magsampa ng kaso, pwede po siyang lumapit sa City Prosecutor's Office po kung saan po ang lugar niya po. At dun po ay pwede pong sampahan po ng kasong kriminal po ang nangloko po kay Sir Marvin. Okay, ayan po. Maraming salamat po, Attorney Donna Mendoza. Sana naintindihan po ni Marvin. Ano po, Marvin, yung pong kasagutan sa iyo pong tanong. Uso po yan, Attorney Dot, di ba? May mga rentangay pa nga before na hindi naman pala sila talaga yung may-ari. Pero pag naisanla mo na, goodbye na yon, Attorney. Oo, grabe, ang tindi, ano? Ang lakas ng loob ng loko. Pero agree ako kay Attorney Donna na mas magandang file ng criminal action na kasi mas matatakot siya dyan dahil ang parusa niyan mas mabigat kaysa sa civil action for collection of sum of money. Pero siyempre, kung gusto niya madalian lang na makuha lang niya yung kanyang pera, binigay niya, well, easier talaga, faster yung collection of sum of money. Pero kung ako yan, para hindi na niya gawin ulit, sige, sampahan mo na ng estafa, which is a criminal case, para matakot kasi pwede siyang makulong dyan. Thank you very much to Attorney Donna Mendoza, Junior Counsel of the Abo Law Firm. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po, Attorney Donna Mendoza, sa lahat po ng bumubuo sa Abo Law Firm. At batiin din po natin ang MCGI Law Center na katuwang po natin sa pagdating sa mga legal concerns na inilalapit ng ating mga kababayan. Attorney Dot, sino naman yung gusto mo pong pasalamatan sa pagkakataon pong ito? Of course, Aga, papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much! If you liked or learned from this video, please click subscribe.